Si Rudo ay isang slum dweller na madalas na pumasok sa junkyards ng mga mayayaman para magnakaw ng mga gamit. Gayunpaman, nang ma-frame siya para sa pagpatay sa kanyang foster father at itinapon sa hukay kung saan napupunta ang lahat ng basura sa mundo, napilitan siyang labanan ang mga dambuhalang halimaw na gawa sa basura upang umakyat sa kanyang daan pabalik at makapaghiganti. Ang mundo ay nahahati sa dalawang bahagi. Sa isang tabi, nariyan ang malinis na lungsod na may mayayamang tao na nabubuhay sa kanilang pinakamahusay na buhay. At sa kabilang banda, nandoon ang mga slum na kinabibilangan ng mga katulad niya. Ang tanging pare-pareho ay ang hukay kung saan napupunta ang lahat ng basura, kabilang ang mga kriminal. Ang mga mayayaman na nakatira sa lungsod ay basta-basta na nagtatapon ng kahit na bahagyang nasira na mga gamit ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng babaeng nagsabi sa kanyang anak na itapon ang puppy toy na kakabili lang niya dahil nasira ito. Sinabi niya sa kanya na ang laruan ay magiging pangit kapag sinubukan nilang ayusin ito at maaari silang bumili ng isa pa mamaya. Walang problema ang batang babae sa bagay na iyon, at itinapon ng kanyang ina ang tuta kasama ang iba pang basura sa maliit na lagusan ng basura na humahantong dito diretso sa isang truck sa isang underground tunnel na humahantong sa isang higanting lugar ng koleksyon ng basura. Gayunpaman, ang batang si Rudo ay nasa loob din ng basurahan, bumibili ng mga bagay na dala ng mga truck. Pumuslit siya sa lugar ng pagkolekta ng basura at pumasok sa isa sa mga silid. Ngunit sa kasamaang palad, isang gwardya ang nakarinig ng ilang tunog na nagmumula sa silid, at agad siyang nag-check sa loob upang makitang may naghahalungkat sa mga basura. Ang gwardya ay tumatalon sa loob ng silid na nakatutok ang kanyang baril sa magnanakaw ng basura, si Rudo, na tinatawag siyang isang kasuklam-suklam na degenerate na nagbabanta sa kagandahan ng lungsod sa pamamagitan ng pag-iimbak ng basura. Hindi man lang ito sinasagot ni Rudo dahil naririnig niya ang mga bagay na iyon tuwing Martes. Ngunit pagkatapos ay pinatunog ng gwardya ang alarma, na tumatawag para sa backup. Pagdating pa lang ng marami pang guards, binato sila ni Rudo ng mga garbage bag at hindi na kaya ng mga malilinas na freak ang ilang hilaw na itlog sa kanilang uniforme, kaya pinapanood lang nila itong umakyat sa vent ng walang ginagawa. Tumabas si Rudo sa vent malapit sa labasan, ngunit sumara ang gate sa kanyang mukha at maya-maya lang ay dumami pa ang mga gwardya. Sinimulan nila siyang barilin, ngunit casual na umiwas si Rudo sa mga bala habang ginagawa ang parkour sa bulwagan. Pagkatapos ay tumakbo siya sa isang tuwid na linya patungo sa labasan at hindi siya matamaan ng mga gwardya kahit na noon dahil lahat sila ay nagtapos sa Stormtrooper Academy. Gayunpaman, isang ligaw na bala ang tumama sa braso ni Rudo nang siya ay tumalon sa dingding, na nawala sa paningin ng gwardya. Habang nag-aaksaya sila ng oras sa paghahanap sa kanya, umahan siya sa butas ng imbornal. Minumura ang mga gwardya dahil para saan pa ang pagbabantay ng basura kung walang may gusto. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa raider ng basura sa lungsod kung saan sinisisi ng mga tao ang mga slum dwellers para dito. Sa kabilang panig ng pader, alam na alam ng mga slum dwellers kung sino ang dapat sisihin dahil hindi ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Rudo sa mga basurahan. Iniisip nila na mahuhuli siya balang araw at karamihan sa kanila ay talagang umaasa na siya ay mahuli. Walang pakialam si Rudo sa kanila habang itinatakda niya ang kanyang tindahan para ibenta ang mga nahanap niyang repaired goods. Nang dumating doon ang kanyang kaibigan na si Chiwo para makipagbarilan sa kanya, tinanong niya ito kung bakit siya nakipagsapalaran para lang mag-scavenge sa basurahan ng mga tagalungsod at sumagot siya na ang mga mayamang bastard na iyon ay walang pakialam sa pagtatapon ng mga bagay na magagamit ng perpekto. Naaawa siya sa mga bagay na ibinabato nila, kaya binabawi niya ang mga ito. At dahil makakakuha siya ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga ito ay mas mabuti. Mukhang naiintindihan naman siya ni Chiwo. Pero maya-maya lang, 3 batang lalaki ang dumating doon, nakakunot ang kanilang mga ilong habang sinasabi nilang may nagkakalat ng amoy ng basura rito. Sinabihan nila si Chiwo na layuan si Rudo kung hindi ay amoy basura rin siya. Iniinsulto nila ang kanyang makapal na itim na guwantes na hindi pa niya nilalabhan mula noong si Obama ang Pangulo at sinasabing isang dampilang mula sa mga ito ay magbibigay ng pantal sa sinuman. Sinipa ng isang batang lalaki ang lantern na kakaayos lang ni Rudo, sinabing walang bibili ng basurang ito sa kanya. Sinabi niya na ang mga kamay ni Rudo ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga guwantes, kaya naman itinatago niya ang mga ito. Tahimik na naririnig ni Rudo ang lahat ng kanilang sinasabi. Ngunit nang tinawag siya ng isang batang lalaki na anak ng isang mamamatay tao, bigla siyang nagalit. Ang mga batang lalaki, gayunpaman, ay hindi tumigil, na sinasabi na ang slum ay ginawa upang ipakulong ang mga kriminal at ang mga taong nakatira dito ngayon ay kanilang mga inapo. Kaya naman lagi nilang sinisikap na panatilihing malinis ang kanilang reputasyon. Ngunit ang tatay ni Rudo ay nagdala ng kahihiyan sa kanila sa pagiging isang mamamatay tao.
Hindi na kinaya ni Rudo ang mga pang-iinsulto at binigyan niya ng pamatay na tingin ang mga boys na muntik maihi sa pantalon at agad na tumakbo palayo. Pinagmumura pa rin si Rudo at sinasabing magiging mamamatay tao rin siya tulad ng kanyang ama balang araw. Si Rudo pagkatapos ay tahimik na nagsimulang ayusin ang lantern at sinabi sa kanya ni Chiwo na naniniwala siya na siya ay isang mabuting tao na hindi kailanman magiging katulad ng kanyang ama. Nahihiya siyang marinig iyon. Pero bago siya makapagpasalamat, napunta ang atensyon ni Chiwo sa puppy toy na nakuha niya sa tambakan kagabi. In the first place, dinala pala ni Rudo ang tuta bilang regalo sa kanya. Ngunit bago niya ito maibigay sa kanya at tumaas ang kanyang marka sa panganib, pumunta doon ang nanay ni Chiwo at dinala siya. Umuwi si Rudo pagkatapos noon at nahanap ang kanyang adoptive dad, si Regto, na naghihintay sa kanya. Biglang ginagaya ni Regto kung gaano siya kabado habang sinusubukang ibigay ang tuta kay Chiwo at namula si Rudo dahil hindi niya ito napaansing nanunood sa kanila. Sinabihan siya ni Regto na pag-uusapan nila ito mamaya dahil kailangan muna nilang pag-usapan ang tungkol sa munting biyahe ni Rudo sa junkyard. Sinabi sa kanya ni Regto na hindi niya kailangang ipilit ang sarili dahil hindi naman sila ganoon kahirap. Sa tingin niya, medyo may utang na loob sa kanya si Rudo dahil inampun siya nito matapos itapon sa hukay ang kanyang biological dad dahil sa pagiging mamamatay tao. Pero sabi ni Rudo, hindi ganoon. Sinabi niya kay Regto na itinuturing niya itong pamilya at sinusubukan lang niyang gawin ang kanyang bahagi. Sinabihan lang siya ni Regto na maging ganito katapat kay Chiwo at biglang nakaramdam ng sakit si Rudo, na nasugatan ng tama ng baril kagabi. Agad na sinimula ni Regto ang pagbibigay sa kanya ng paunang lunas at pinapalitan din ng mga benda sa kanyang mga kamay habang ginagawa niya ito. Habang tinitingnan ni Rudo ang kanyang mga kamay, naalala niya kung paano sila nasaktan sa mahabang panahon na alam niya. Palagi siyang hinuhusgahan ng mga tao para doon at kung minsan ang kanyang mga sugat ay nagsimulang sumakit nang wala sa oras. Pagkatapos isang araw, binigay ni Regto sa kanya ang black gloves na mahiwaga na nagpawala ng sakit. Nang matapos si Regto sa pag-aalaga sa mga sugat ni Rudo, sinabihan niya itong magtapat kay Chiwo sa lalong madaling panahon at baka may ibang tao na tangayin siya. At habang ang dalawa sa kanila ay nagbibiroan tungkol dito, ang isang kitakot-takot na nakamaskara na lalaki ay nakikinig sa lahat mula sa mga lansangan. Kinabukasan, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Rudo na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Chi at nagtungo sa kanyang tahanan kasama ang tuta. Pero on the way, may nadatnan siyang eksenang hindi naman talaga bihira sa mga slums. Sa gilid ng mga slums, naroon ang hukay kung saan itinatapon ang lahat ng basura at malubhang kriminal. Ngayon ay isa na namang kriminal ang itinapon sa hukay at napapanood lamang ni Rudo ang pagbitay habang iniisip kung ano ang nangyayari sa mga tao sa loob ng hukay. Dumating doon si Chiwo na nagsasabi na ito ay isang brutal na tanawin at si Rudo ay natarante dahil hindi pa siya handang makipagkita sa kanya. Biglang nagsimulang magsalita si Chiwo tungkol sa mga execution at iba pang bagay. At pagkatapos ay sinabi niya kay Rudo na ayaw niyang itapon siya sa hukay. Sinabi niya na maaaring mayroong maraming bagay na hindi dapat itapon bilang basura, ngunit hindi ito sapat na dahilan para ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sumagot si Rudo na ganoon din ang sinabi ni Regto at sinabi ni Chiwo na ito ay dahil mahal din siya ni Regto. Si Rudo ay tumatagal ng isang segundo upang e-proseso na sinabi ni Chiwo na mahal din siya ni Regto at ang kanyang utak na may 2 MB RAM ay naiintindihan na ang ibig sabihin ni Chiwo ay mahal siya nito. Naguguluhan siya nang mapagtanto na ang kanyang mga salita ay maaaring bigyang kahulugan sa ganoong paraan ngunit nawala na sa isip si Rudo. Bumagsak siya sa lupa, hinawakan ang kanyang mukha, at pagkatapos ay ibinigay ang larwang tuta kay Chiwo. Sinabi na maaaring hindi niya ito gusto dahil ito ay nanggaling sa basura, ngunit naisip niya na ang tuta ay magiging mas masaya sa kanya. Sa kanyang lubos na kasiyahan, tinanggap ni Chiwo ang laruan, at sinabing pahahalagahan niya ito, at mas masaya si Rudo kaysa dati. Tumalon siya at sumasayaw pa uwi, iniisip na kailangan niyang ipagmalaki agad ito kay Regto. Habang nasa daan, may nakasalubong siyang mga gwardya na hindi man lang nag-abala sa kanya, pero curious siya kung bakit sila nasa slums. Anyway, nakarating si Rudo sa bahay at nagsimulang magkwento kay Regto tungkol sa nangyari sa pagbukas niya ng pinto, ngunit naiwan siyang natulala nang makita niya si Regto sa lupa kasama ang isang nakakatakot na lalaking nakamaskara sa ibabaw niya. Tumingon ang lalaking nakamaskara upang tingnan muna si Rudo bago itinusok ang kutsilyo sa katawan ni Regto. Nawalan ng kalmado si Rudo nang makita ito at sinusugod ang lalaking nakamaskara, ngunit nataman siya ng husto na hindi niya namalayan kung kailan siya natamba. Sa oras na natauhan si Rudo, natapos na ng nakamaskara na mamamatay tao ang kanyang trabaho. Kumuha siya ng libro sa sahig at dumiretso sa labas. Sandaling sumulyap kay Rudo na sinusubukang sundan siya, ngunit narinig niya ang boses ni Regto.
Buhay pa rin si Regto kahit papaano at sa kanyang naghihingalong hininga, sinabihan niya si Rudo na tumakas. Agad na pumunta si Rudo sa tabi niya, nangakong hihingi siya ng tulong. Ngunit sinabihan lang siya ni Regto na tumakas at baguhin ang tambak na ito ng mundo sa isang bagay na mas mahusay. Dahil doon, nanlambot ang katawan ni Regto at hindi maproseso ni Rudo ang mga nangyayari. Sa sandaling iyon, dumating doon ang mga sundalo at sinaksak nila si Rudo, sa paniniwalang siya ang mamamatay tao. Itinulak nila siya sa lupa habang sinasabi nila sa kanya na siya ay inaaresto dahil sa pagpatay, at sinabi sa kanila ni Rudo na hindi siya yon. Sinabi sa kanya ng mga gwardya na wala na siyang sasabihin dahil nahuli siya ng mga ito. Patuloy niyang sinisikap na sabihin sa kanila na ang totoong mamamatay tao ay kalalabas lamang ng bahay at maaari pa rin nilang mahuli siya. Pero ayaw man lang makinig sa kanya ng mga guard kaya pinatumba na lang nila gamit ang tradisyonal na paraan ng pagsuntok sa ulo. Hindi nagtagal, dinala si Rudo sa scaffold upang bitiin para sa kanyang mga krimen. Ang lahat mula sa mga slum ay naruroon upang saksihan siya na itinapon sa hukay, at maging ang ilang mga high-profile na tao mula sa pangunahing lungsod ay naruroon. Sinabi ng hukom kay Rudo na ang pagpatay ay isa sa pinakamalaking krimen na maaaring gawin ng isang tao. At kahit na pumatay siya ng isang slum dweller, hindi mababawasan ang parusa. Idineklara niyang papatayin si Rudo sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya sa hukay. At nagsimulang magsaya ang mga tao nang marinig ito. Hindi pa rin makapaniwala si Rudo na nangyayari ito sa kanya at isang tao lang ang nais niyang maniwala na hindi siya mamamatay tao. Inilibot ng kanyang mga mata ang mga tao at huminto sila kay Chiwo. Sinisigawan siya ni Rudo na hindi niya pinatay si Regto. Hiniling niya sa kanya na hanapin ang salarin, ngunit sinabi lang niya na nagtiwala siya sa kanya ngunit hindi siya karapat-dapat para doon. Sinabi niya na siya ay isang anak ng mamamatay tao sa huli at ibinagsak ang laruan habang siya ay nakatalikod sa kanya. Ang kanyang pagkakanulo ay mas masakit kay Rudo kaysa sa anupaman, at siya ay nakipagtitigan sa mga taong tumatawag sa kanya na dumi ng tao na karapat-dapat na itapon sa hukay. Sinasabi niya na sila ang tunay na dumi dito dahil sila ay mga patak lamang ng laman na walang utak o kalooban. Nanunumpa siya na ipapadala niya silang lahat sa impyerno nang bigla niyang napansin na ang mamamatay tao ay kasama rin sa karamihan. Gayunpaman, hindi siya nagkakaroon ng pagkakataon na sabihin sa sinuman ang tungkol dito dahil siya ay itinapon sa gilid. Pakiramdam ni Rudo ay tuluyan na siyang nahuhulog at sa isang pagkakataon ay nawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad, lahat ng basura sa ilalim ng hukay ay napahina ang kanyang landing, at nang siya ay nagising, siya ay ganap na hindi nasaktan. Iniisip niya kung ano ang nangyayari, at paano pa siya nabubuhay nang bigla siyang tinamaan ng baho ng lugar. Kahit ang magnanakaw ng basura ay pinipilit na harangan ang amoy. At pagkatapos ay napansin niya ang malawak na dagat ng basura sa kanyang harapan kasama ang mga bagay na hindi niya nakikilala. Nagtataka si Rudo kung ano ba ang lugar na ito nang bigla siyang tinakpan ng isang higanteng anino. Tumingon siya para tingnan kung ano ang nangyayari at hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata nang makita niya ang isang dambuhalang halimaw na gawa sa mga basurang nakatutok ng mga pangil sa kanya. Si Rudo ay nagsimulang tumakbo para sa kanyang buhay. Habang mas maraming halimaw na tulad ng kaiju ang nagsimulang sumulpot, ang tatlong halimaw ay hindi nag-aksaya ng oras sa paligid sa kanya mula sa lahat ng panig. Sa malagim na sandaling ito, napapansin niya kung ano talaga sila. Nagpapakita ang mga nilalang mula sa mga tambak ng basura. Hindi niya maintindihan kung paano ito posible o kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ang tanging magagawa niya ay umasa sa kanyang matatalas na reflexes upang maiwasang matamaan habang tumatakbo. Siya ay natitisid at nakatagpo ng isang bungo ng tao. Napagtanto na hindi magtatagal ay mapupunta na lang siya sa walang buhay na bungo na ito sa kanyang harapan. Ayaw niyang tanggapin ang hindi maiiwasan. Pero ano pa nga ba ang magagawa niya? Isinusumpa niya ang mga apostol sa pagtapon sa kanya sa hukay na ito. Kahit na hindi siya dito karapat-dapat at nagtataka, saan ba siya naging mali? Ang hindi matatag na tambak ng basura sa ilalim niya ay gumuho at bumagsak siya pababa, na nasugatan ng husto. Halos hindi na siya makagalaw. Ito ay isang hindi mapangasiwaan na sitwasyon. Walang kahit anong malanghap na hangin, at sa tuwing humihinga siya ay parang pinupunit ng alikabok ang kanyang baga, na patuloy na bumabaha sa kanyang katawan. Alam niyang hindi siya magtatagal, kaya ang tanging pag-asa niya ay makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit sa nakikita ng kanyang mga mata, mayroon lamang walang katapusang mga bundok ng basura, na iniiwan sa kanya ang malungkot na katotohanan na marahil ito na talaga ang katapusan. Si Rudo ay samuka ng dugo, na nagpapahiwatig na ang kanyang katawan ay nagsimulang sumuko, kahit na siya ay wala sa pag-iisip. Lumapit ang mga halimaw kaya siguro ito na.
Habang tila malapit na ang wakas, nakahiga na lang siya at inaalala ang mga mahal niya sa buhay, lalo na ang kanyang foster father na si Regdo, na hindi karapat-dapat mamatay. Alam ni Rudo na hindi pa siya pwedeng sumuko, hanggang sa makaganti siya sa pumatay kay Regdo. Sa mismong sandaling iyon, isang misteryosong kapangyarihan ang gumising sa loob niya. Bagay na nagtulak sa kanya para lumaban muli. Sa kanyang huling lakas, kinuha niya ang isang bakal na tubo sa tabi niya at bumangon upang ipaglaban ang kanyang buhay. Nangako siyang hindi susuko hanggat hindi niya pinagbabayad ang mga responsable para sa hindi makatarungang pag-grant sa kanya na isang kriminal sa kabila ng kanyang kawalang kasalanan at higit sa lahat hanggang sa mahanap niya ang pumatay sa kanyang ama. Habang nasa isip ang layuning iyon, iniugoy niya ang kanyang sandata sa halimaw, pinabalik ito sa pag-crash. Samantala, sa ibang lugar sa napakalaking basurahan na ito, isang kakaibang lalaki na may payong ang nagbubunyag na nanunood ng labanan ni Rudo mula sa malayo gamit ang binocular. Kung sino ang lalaking ito, malalaman din natin iyon sooner or later. Ginagamit ni Rudo ang kanyang bilis sa kanyang kalamangan at ganap na nagngangalit sa kanyang hindi magkakaugnay na pag-atake. Itinulak siya pabalik ng halimaw at nakakuha ng malaking pinsala. Ngunit salamat sa adrenaline, hindi siya nakakaramdam ng sakit at muling umatake, ibinabato ang bakal na tubo na parang boomerang. Ang isa pang halimaw ay lumitaw mula sa ilalim ng kanyang mga paa, na pinipilit siyang bumagsak. Habang humihinga siya ng isang segundo, sa wakas ay tumama ang sakit, at nagsimula siyang magdugo mula sa kanyang bibig, ngunit patuloy ang siklab ng galit. Muli siyang sumusugod, sa pagkakataong ito ay tuluyan ng pinunit ang isa sa mga halimaw gamit ang isang piraso ng lata na bubong. Ang pagtatanggal ng isang halimaw ay isang mahusay na gawain, ngunit naabot na ni Rudo ang kanyang limitasyon. Hindi niya kakayanin ang susunod na halimaw na sumusugod sa kanya. Ibinagsak ng halimaw ang ulo nito sa lupa, nagpapadala ng mga shockwave na naglulunsad kay Rudo sa hangin. Sa ilalim mismo ng lalaking nakita natin kanina, nakamaskara ang lalaki para makaligtas sa nakakalaso na kapaligiran at may dalang payong kahit hindi umuulan. Wala siyang sinabi at sinipa si Rudo nang siya lang ang may alam kung anong dahilan. Saka lamang niya nilagyan ng maskara ang mukha ni Rudo, sa wakas ay pinahintulutan itong huminga. Tinanong ni Rudo kung ano ang lugar na ito at kung sino ang lalaki. Ngunit ayaw sumagot ng lalaki at sinabihan na lamang siyang tumahimik. Nang si Rudo ay patuloy na sumisigaw na parang tulala, nagtatanong ng lahat ng uri ng mga katanungan tulad ng kung ang taong ito ay isang lokal dito, kung ano ang hukay na ito, at kung ito ay nasa ilalim ng lupa, ang lalaki ay nawala ito at sumigaw pabalik na nagsasabi na sila ay talagang nasa ibabaw ng lupa at ang lugar na ito ay kung saan ang mga tao ng lungsod ay nagtatapon ng lahat ng kanilang mga basura. Ipinaliwanag ng lalaki na pinipilit lamang niyang tumahimik para hindi sila marinig ng mga halimaw. Ngayong pareho silang nagsusumigaw sa isa't isa, muling lumitaw ang mga halimaw, na tinukoy ng lalaki bilang mga basurang halimaw. Sinabi ng lalaki kay Rudo na ang mga basurang halimaw na ito ay hindi matatalo ng ordinaryong armas. Pero swerte ni Rudo, espesyal na ginawa ang payong ng lalaki. Ina-activate niya ang mga kapangyarihan nito at nag-transform ito sa isang mas maangas na mukhang payong. Pinakalma ng lalaki ang kanyang sarili, itinutok ang payong sa halimaw, at ginagamit ito tulad ng isang drill upang masira ang basurang hayop sa ilang segundo. Marami pa ang nasa daan, ngunit ang lalaki ay tinatapos silang lahat sa isang sweep, na iniwang ganap na nakatulala si Rudo. Tinapos niya ang huling halimaw gamit ang kanyang ultimate move, ang Unbreaker of the Shredder, at literal na pinuputol ang mga halimaw mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nang mawala ang panganib, muling naglakad ang lalaki kay Rudo. Tinanong muli ni Rudo kung sino siya. Sa pagkakataong ito ay tinanggal ng lalaki ang kanyang maskara, inihayag ang kanyang mukha, at sa wakas ay ipinakilala ang kanyang sarili bilang Engine, isang tagapaglinis ng hukay na ito. Siyempre, sa kasong ito, mas malalim ang kahulugan ng cleaner, na nagpapahiwatig na bahagi siya ng isang lihim na organisasyon na tinatawag ang kanilang sarili na mga tagapaglinis. Si Engine ay agad na nalulula sa baho ng lugar at nagsimulang mabulunan, nagrereklamo tungkol sa kung gaano kalubha ang hangin. Isinuot niyang muli ang kanyang maskara at pinagsisisihan niyang tinanggal iyon. Sa puntong ito, napagtanto ni Rudo na si Engine ay maaaring isa pang katulad niya. At ngayong nakuha na niya ang karamihan sa mga sagot na hinahanap niya, sa wakas ay hinayaan niyang mawala ng malay. Napapikit siya at nahimite. Naalala niya noong kasama pa niya si Regdo. Isang araw, bumalik siya sa bahay na madumi at basang-basa, at tinanong siya ni Regdo kung ano ang nangyari. Ibinunyag niya noong araw na itinulak siya ng mga bagay, at tinanong ni Regdo kung pinatamaan niya ang mga bagay bilang kapalit. Sinabi niya na hindi at sumagot na wala siyang ginawa dahil naniwala siya sa mga salita ni Regdo na kung ang mga bagay ay trituhin ng tama sa mahabang panahon, isang kaluluwa ang mananahan sa kanila.
Lumapit si Regto sa kanya at nagtatanong kung naniniwala ba talaga siya doon at iginiit na kahit siya na nagsabi ay alam niya na ito ay alamat lamang na walang sinuman ang makakapagtukoy kung ito ay totoo o hindi. Gayunpaman, siya ay may opinyon na mas gugustuhin niyang paniwalaan ito, na ang mga bagay, kung tretuhin ng mabuti, ay maaaring tirahan ng isang kaluluwa. Nililinas niya ang kanyang katawan at iginigiit ang kanyang paniniwala na kahit ang tuwalya ay may kaluluwa sa loob nito dahil kung hindi, paano kaya nitong linisin ang katawan ng isang tao ng ganoon kahusay? Inaangkin pa nila na ang guwantes na inilalagay niya ay maaaring maging isang kaluluwa sa kalaunan at tulungan siya. Pareho silang naghihinuha na ang bawat bagay, marahil kahit ang telepono na iyong ginagamit, kung tretuhin ng mabuti, ay maaaring tirahan ng isang kaluluwa. Well, sapat na oras para sa mga panaginip. Oras na para bumalik sa realidad. Bumalik si Rudo sa isang realidad na tila mas malupit kaysa sa inakala niyang makikita niya. Hindi siya dapat mabigla. At least nabuhay siya pagkatapos ng nakakatakot na engkwentro niya kanina. Nakita niya ang kanyang sarili na nakatali sa mga tanikala at kinakaladkad sa sahig. Tumangala siya sa taong humihila sa kanya at nakita niyang ito rin ang lalaking nakilala niya kanina. Hindi lang basta tao, si Engine, gaya ng tawag niya sa sarili niya. Wala dito si Engine para e-baby siya, halos wala na siyang pakialam. Patuloy niya itong hinihila at iniisip ni Rudo kung oras na ba para tanggapin niya ang kanyang kapalaran sa realidad na ito. Gayunpaman, nangangahulugan ito na magpapasya siyang mamatay at walang paraan na makapaghiganti siya sa lahat ng nagkasala sa kanya. Sumigaw siya kay Engine at iginiit na dapat siyang hayaan ni Engine na bumalik sa ibabaw ng lupa. Parang tanga ang tingin sa kanya ng makina. Anong surface ang balak niyang puntahan? Paano siya makakarating sa langit? Sa katunayan, ang mundong inaakala niyang pinanggalingan niya ay wala na doon. Ang mundong iyon ay tinatawag na sphere at ito ay gumagalaw na ang ibig sabihin ay lumayo na ito sa kung saan siya itinapon. Kaya walang paraan para makabalik siya doon. Lahat ng sinabi ni Engine ay nakabibingi kay Rudo na iginigit pa rin na kapag hindi siya ibabalik ni Engine, siya ay sisigaw at mananatiling sisigaw. Nakiusap siya kay Engine na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa mundo, maging ang tungkol sa globo. Ngunit hindi interesado si Engine, walang pakialam si Engine. Hindi man lang niya ito binibigyan ng pakinabang ng isang pag-uusap. Sa halip, patuloy niya itong kinakaladkad at dinadala sa isang lugar kung saan nakakita siya ng ilang truck. Iniwan siya ni Engine doon at tumalikod paalis. Sinisigawan niya si Engine para isama siya. At nang lumingon siya sa kanyang harapan, nakita niya ang ilang tao doon. Sigurado akong hindi niya sila nakikita bilang mga tao sa puntong iyon. Hindi niya alam kung ano sila at umaasa lang na hindi siya lalabanan ng mga ito. Sa kabutihang palad, sa puntong ito, tila hindi sila nakakapinsala. Naglalakad ang mga ito patungo sa kanya na para bang kinikilig sila sa kanyang kaligtasan. Tinanong nila siya kung siya ay mula sa sphere at nang nakumpirma nila na siya ay maaaring mula doon, tinanggal nila ang kanilang mga maskara at tumakbo sa kanya. Ibinunyag nila na matagal na silang hindi nakakakita ng mga tao mula sa globo at kapag nakakita sila, palagi silang patay, na ikinagulat ni Rudo na nakaligtas. Umakyat ang isa sa kanila para tulungan si Rudo na tanggalin ang kanyang mga tanikala. Tinitingnan ni Rudo ang reaksyon ng mga ito sa kanya at napagpasyahan niya na mas maganda sila kaysa kay Engine. Well, mali talaga ang conclusion niya tungkol sa kanila dahil mas masahol pa sila kay Engine. Itinali nila siya ng mas mahigpit kaysa sa itinali ni Engine sa kanya at itinali siya sa isang truck. Nagtatawanan sila sa harap ng truck na pinag-uusapan kung magkano ang kikitain nila sa pagbebenta sa kanya. Hindi lamang nila ibebenta ang kanyang katawan, ibebenta nila ang kanyang ulo, tainga, mata, at hiwa-hiwain. Nagtataka sila kung naisip niya na gusto nila siya at ipinaalala sa kanya na lahat ng tao sa mundong iyon ay napupuot sa mga spherist. Bilang resulta, ang mga tao ay magbabayad sa pamamagitan ng kanilang mga ilong para sa kanila. Dapat kang magtaka kung bakit kinasusuklaman ang mga tao mula sa mga sphere. Well, hindi malayong mangyari iyon. Ang mga tao mula sa mga sphere ay nagtatapon ng kanilang mga basura sa hukay, nilalason ang kapaligiran at nakontamina ang hangin. Ang mga basurang ito sa kalaunan ay naging mga halimaw na pumapatay sa lahat. Marami ang nawalan ng pamilya sa kalamidad na ito. Kaya, ang lahat ng mayroon sila para sa globo ay puot. Kumuha ng basura ang isa sa mga lalaki at ibinigay kay Rudo. Hiniling niya kay Rudo na kainin ang basura at mabuhay dahil kailangan nila siyang mabuhay para sa pagbebenta. At kahit na matapos ang pagbebenta, magbabayad sila upang panuurin siyang pinahirapan. Kinuha ng lalaki ang isa sa mga basura at inilagay sa bibig ni Rudo. Sa galit, kinagat siya ni Rudo at binalatan ang balat ng dalawa niyang daliri. Kinakain niya ito. Kumuha siya ng ilang basura at kinakain din ito.
Sinabi niya sa kanila na patuloy silang nagdadaldol tungkol sa basura, halimaw, globo, hukay, ngunit wala siyang pakialam. Galit lang siya. Ang kanyang katawan ay nagpapagana ng isang uri ng apoy. Ang apoy na ito ay ginagawang sandata ang kanyang kadena na ginagamit niya sa pakikipaglaban. Naalala niya ang mga salita ni Regto na ang mga bagay kung aalagaan ay maaaring manirahan ang mga kaluluwa at ang mga kaluluwang ito ay maaaring magligtas sa iyo sa ibang pagkakataon. Siya ay nakikipaglaban at nanunood si Engine. Ang mga taong gumagamit ng mga kaluluwa sa mga bagay ay tinatawag na mga givers. Sinabi ng lalaking kinagat niya sa iba na dapat nilang labanan siya at kunin ang bagay na ginagamit niya dahil ang mga givers ay kumukuha lamang ng kapangyarihan mula sa mga bagay. Ngunit laking gulat nila nang makita siyang kumuha ng gulong at kumuha din ng kapangyarihan mula sa gulong. Napagtanto nila na maaari siyang gumamit ng higit sa isang bagay at siya ay malakas. Tinamaan niya silang lahat at nang malapit na niyang tamaan ang leader, si Engine ay dumating at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang pulang kapangyarihang nagpapagatong sa kanya ay agad na nabawasan at siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari o kung ano ang nangyari ngunit nakilala niya si Engine. Humihingi ng paumanhin si Engine sa pag-iwan sa kanya, ngunit sinabi niyang ginawa niya yun dahil gusto niyang malaman kung gaano kalakas si Rudo. Ngayong alam na niya, sasabihin niya kay Rudo ang lahat ng tungkol sa kanyang kapangyarihan, sa mundong iyon, at maging sa globo sa kondisyong sumama si Rudo sa mga tagapaglinis dahil kailangan nila siya. Mukhang magandang offer iyon para kay Rudo. At least makakakuha siya ng proteksyon sa kakaibang mundong iyon. Gayunpaman, isinasaalang-alang niya ang kanyang mga alok at tinanggihan kaagad ang alok. Nang maglaon, sa isang tiwangwang nakaparangan, ang isang lalaking nakaupo sa isang rooftop ay talagang naiinis nang nakatanggap siya ng mensahe mula kay Engine. Ngunit ipinangako sa kanya ni Engine na natagpuan niya ang isang likas na talento na naligaw sa lupain ng walang tao. Habang ginagamot ng kalbong doktor si Rudo, sinabi ni Engine sa amo na hindi pa siya nakakita ng kapangyarihang tulad ng recruit na ito at sinabing ipapakilala niya siya kapag nagkita sila. Nang marinig iyon, galit na sinabi ni Rudo na hindi siya pumayag na sumali. Ngunit bago pa siya makapagtalo, pinatahimik siya ng kalbong babae, at sinabing isa siyang tunay na maswerteng bata dahil patay na siya kung mas matagal pa niyang nalanghap ang nakalalasong hanging iyon. Dahil nakidnap din siya, sumigaw ang doktor na dapat hinahalikan ni Rudo ang boto ng magandang lalaki para sa pagligtas sa kanya. Pagkatapos ay pinalayas silang dalawa ng doktor, at ang kanyang pagmamaktol ay napakalakas at nakakainis na sinarado ni Rudo ang pinto sa kanyang mukha. Sinabi ni Rudo na nagpapasalamat siya kay Engine para sa pagsagot sa kanyang bayarin, ngunit sa ngayon ang tanging gusto niya ay impormasyon at wala siyang oras na makisali sa tagalinis na gang na ito. Mahina hong ipinaalala sa kanya ni Engine na isa siyang espiritu at nakikita niya mismo kung ano ang nangyayari sa kanyang uri kapag nahuli sila. Sa isang deadpan stare, sinabi sa kanya ni Engine na hindi ito ang uri ng lugar kung saan ang impormasyon ay libre at dinadala si Rudo sa isang cyberpunk na mukhang lungsod kung saan pinapakain niya siya sa isang Big Mac. Habang nilalamon nito ni Rudo na parang ilang araw na hindi kumakain, laking gulat niya dahil akala niya ay puno lang ng basura ang hukay. Ngunit mayroong isang buong lungsod na may tunay na pagkain. Susunod, tinanong ni Engine ang kanyang pangalan at sa tingin niya ay may magandang pangalan si Rudo. Pagkatapos ay binibigyan niya si Rudo ng mabilis na rundown sa buhay sa lupa kung saan hindi lang tambak ang basura, kundi tambak din ang maitim na emosyon, na tinatawag nilang anema. Ipinapaliwanag ni Engine na ang anema ay maaaring maging enerhiya at ang enerhiya ay may mga mapanganib na kahihinatnan tulad ng pangingitlog ng mga basurang halimaw. Ang mga halimaw na ito ay karaniwang naninirahan sa mga tambakan at umaatake sa mga tao sa lugar, ngunit kung minsan ay pumupunta pa sila sa mga lungsod. Nang marinig iyon, itinanong ni Rudo kung bakit hindi na lang sa mga lungsod ang mga tao, at sumagot si Engine na labis na mahal ng mga tao ang kanilang kalayaan upang manatili sa isang lugar magpakailanman. Pagkatapos, idinagdag ni Engine na ang mga regular na armas ay hindi makakasakit sa mga trash beast dahil ang kanilang mga core ay gawa sa anema. Ngunit doon pumapasok ang kanyang kapangyarihan sa guantes. Habang tinitingnan ni Rudo ang mga guantes ni Regto, ipinaliwanag ni Engine na tulad ng isang chef na may kanyang mapagkakatiwalaang kutsilyo o ang mga Amerikano ay may kanilang mga paboritong assault rifles. Kapag ang isang tao ay nag-aalaga ng isang bagay sa loob ng mahabang panahon, napupuno ng anema, at iyon ay nagiging isang bagay na tinatawag ng mga tagapaglinis na isang mahalagang instrumento. Ang mga instrumentong ito ay may kapangyarihang sirain ang anema core ng mga basurang halimaw. Ngunit kahit na sila ay malakas, karamihan sa mga tao ay hindi magagamit ang mga ito. At mabilis na napagtanto ni Rudo na isa siya sa iilan na magagawa, at ang mga taong tulad niya at ni Engine ay kilala bilang mga givers.
Napagtantong tama si Regto sa lahat, mukhang nalilito si Rudo. Kaya, sinabi ni Engine na ang mga tagapaglinis ay mga basurang Ghostbusters lamang at sa ngayon ay kailangan nila ng mas maraming givers sa kanilang koponan, kaya naman gustong-gusto ni Engine na sumali si Rudo. Tinanong ni Rudo ang lalaki kung tuturuan niya talaga siya kung paano umakyat pabalik kung papayag siya sa alok at sasali sa gang. Sa wakas ay nagtapat si Engine na talagang wala siyang ideya kung posible pa bang bumalik. Nang magalit si Rudo, mabilis na idinagdag ni Engine na baka may alam ang kanyang big bad boss tungkol dito. Na-curious si Engine nang makita ang maduming gloves sa mga kamay ni Rudo at tinanong kung sino ang nagbigay sa kanya. Sumagot si Rudo na ang kanyang ama ang gumawa. Si Engine ay nagkomento na ang mga tao ay hindi kailanman nakakakuha ng simpleng ideya na kung ang isang bagay ay mahalaga sa kanila, dapat nilang alagaan ito. Pinahahalagahan niya ang mga guwantes kahit na tinawag silang mabuti at sinasabing mayroon silang espiritu. Ang mga salitang ito ay panandaliang dinadala si Rudo sa memory lane, ngunit nang magsimulang umalis si Engine, pinigilan siya ng bata at sinabing dapat ay binanggit niya ng mas maaga na utang niya ang kanyang buhay. Kasabay ng pagpapasalamat ni Rudo sa kanya, nag-abot si Engine ng pera at sinabihan siyang gugulin ito ng matalino. Si Rudo, na napagtanto kung magkano ang ibig sabihin ng pera dito, ay nagtanong kung okay lang ba siyang ibigay ito. Sinasabi ni Engine na ang pera ay nagmula sa pagbebenta ng mga damit ni Rudo at yun din ang binayaran niya para sa pagpapagamot at pagkain. Nakagalit iyon kay Rudo, ngunit mabilis na tumakbo si Engine, sumisigaw na siya ay napakabagal kung isa sa alang-alang niya na ito ay natagalan upang malaman ito, at sinabihan siyang maghintay habang pupunta siya upang makipagkita sa kanyang tagapagsanay. Sa kanyang pag-alis, nanumpa si Rudo na iiwan ang hangal na pangkat na ito sa sandaling matutunan niya kung paano umakyat pabalik. Sa sandaling iyon, ang isang pusa ay nagpasya na ito ang perpektong oras upang magnakaw ng pera at tumakbo mula sa sako sa bibig nito. Tinakbo ito ni Rudo at sinundan ng pusa sa isang eskinita kung saan napansin niya ang isang stick na nakalatag at pinulot ito, hindi niya namalayang pagmamayari ito ng isang tao sa malapit. Habang nawala ng balanse ang pusa sa isang segundo habang sinusubukang tumalon mula sa basurahan, mabilis na ginamit ni Rudo ang pamalo para ipinito at naibalik ang kanyang pera. Sa sandaling iyon, nagpakita ang aktwal na may-ari ng stick at sinabihan si Rudo na ibalik ang pag-aari niya. Tinawag ni Rudo na bobo ang lalaki at sinabing sa kanya ang pera, ngunit nilinaw ng lalaki na ang tinutukoy niya ay ang stick. Tinutuya siya ni Rudo, na nagsasabing isa lang itong tungkod. Ngunit ang insultong iyon ay malinaw na nakakaakit sa lalaki. Itinulak niya si Rudo sa isang tabi, kinuha ang patpat pabalik, at sinimulan itong amuyin na parang baliw, na nang mapansin ni Rudo na suot niya ang parehong sagisag ni Engine. Iyon ay nang napagtanto niya na malamang na siya ay nakipagkulitan sa maling tao. Ngunit bago pa siya makakuha ng oras para humingi ng tawad, ang lalaki ay nagpalakas bilang isang givers at hinampas ang patpat, na ngayon ay kumikinang na may maasol na aura sa lupa sa harap ni Rudo, na nagbabala sa kanya na maging handa sa mga kahihinatnan. Tinawag niya ang bata sa kanyang pangalan at ipinaliwanag na sinabi na sa kanya ni Engine ang lahat tungkol sa kanya. Pagkatapos ay idinagdag niya na bahagi siya ng mga tagapaglinis ng Akuda at naatasan siyang sanayin ang baguhan na ito. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Zanka Enjuko at binigyan ang bata ng mabilis na leksyon, na sinasabi sa kanya na huwag kumuha ng mga bagay na pag-aari ng iba. Sumagot si Rudo na ginamit lamang niya ang patpat upang maibalik ang kanyang pera sa magnanakaw na pusa. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Zanka na magpasa ng mensahe sa kanyang ama, na sinasabing hindi niya siya pinalaki ng maayos, na agad na nasa ilalim ng balat ni Rudo. Ngunit bago siya pumutok, naalala ni Rudo ang lecture na ibinigay sa kanya ng kanyang foster daddy tungkol sa pagiging kalmado at pag-iisip kung ano ang maaaring maramdaman ng kausap. Sa pagbabalik ng alaala na iyon, nagsimulang lumamig si Rudo, napagtanto na malamang nagalit ang lalaki dahil kinuha niya ang isang bagay na pag-aari niya at magagalit din siya, kung kinuha ng iba ang kanyang guwantes. Sa pagsunod sa payo ng kanyang ama, nilunok ni Rudo ang kanyang pagmamataas at magalang na humingi ng tawad habang sinasabing hindi niya sinasadyang magnakaw ng isang bagay na napakahalaga. Nang marinig iyon, nawala ang aura sa paligid ng staff ni Zanka, at sinabi ng lalaki na ayos lang dahil ibinalik niya ang staff at humingi ng paumanhin sa mabilis na pag-trigger at pananakot sa kanyang bagong estudyante. Bumagsak ang panga ni Rudo sa sahig sa kanyang unang pagkakataon na nakipaglaban tulad ng itinuro sa kanya ni Regto, at binigyan siya ni Zanka ng isang kamay habang sila ay magiging mga kasama sa pasulong. Nang tanungin niya si Rudo kung ano ang kanyang sandata at kung ano ang ginagawa nito, sinabi ng ating bida na hindi niya talaga alam. At hindi siya nakaimik nang ma-appreciate ni Zanka kung gaano kalamig ang hitsura ng kanyang guwantes.
Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, naalala ni Rudo na palaging sinasabi sa kanya ni Reto na ayusin ang kanyang serial murderer na mukha ng nakangiti. At pilit niyang pinipilit ng umiti, gaya ng nag-practice siya dati. Sa sandaling iyon, tinanong siya ni Zanka kung sasali siya, at sinabi ni Rudo na hindi pa siya eksaktong sumali at gusto lang niyang tumulong hanggang sa makuha niya ang gusto niya, gamit ang kanyang pinakamahusay na ngiti sa kanyang mukha. Biglang nagalit si Stickman sa pag-aakalang si Rudo ay nagpapakita ng kawalang galang sa kanyang masungit na mukha, habang si Rudo ay gumagawa ng ilang mental gymnastics upang ipaliwanag kung paano iyon ay talagang isang ngiti. Nang marinig iyon, sinabi ni Zanka na iyon ang pinaka-nakakatakot na ngiti na nakita niya sa kanyang buhay. Kaya, iniisip ni Rudo na may problema ang kanyang mga mata. Kaya, sinubukan niyang muli gamit ang isa pang malokong mukha na agad na nagpagalit kay Zanka kaya iniisip niya kung gusto ng bagong bata ang isang laban sa kanya. Ang dalawa ay nag-aaway na parang hayop, at sinabi ni Zanka kay Rudo na ang kanyang talento ay hindi nangangahulugan na maaari na lang siyang magtrabaho hanggang sa makuha niya ang kanyang hinahangad habang ang mga tagapaglinis na tulad niya ay naglalagay ng kanilang buhay sa linya upang protektahan ang kanilang mga tao araw-araw. At kung maaari niyang seryosong pag-usapan ang tungkol sa kanyang layunin, kung gayon ito ay dapat na walang halaga tulad niya. Narinig ni Zanka na tinawag ang huling kahilingan ni Regto na baguhin ang basurang mundo na walang halaga. Nilinaw ni Rudo na seryoso siya, kaya dapat tumahimik si Zanka. Sinabi ni Zanka na alam niyang hindi niya makakasundo si Rudo sa sandaling makita siya nito. At sabi ni Rudo ay ganoon din ang nararamdaman niya habang itinataas niya ang kanyang sandata. Nang makita iyon, nagulat si Stickman na mayroon siyang isang bagay maliban sa kanyang guwantes. At napagtanto ng lalaki na may kapangyarihan si Rudo na gawing mahalagang instrumento ang anumang mahawakan niya. Tinatawanan ni Zanka kung gaano kakrak at natural ang talent, pero sabi niya, bali wala naman daw sa kanya ang talents niya. Sa sandaling iyon, ang patpat ni Zanka ay bumagsak sa harap mismo ni Rudo, at itinulak niya si Rudo pabalik ng walang tigil na mabibigat na hampas habang tinutuya siya na medyo nakakahiyang mabugbog ng manipis na stick. Pagkatapos, kumuha ng swing si Rudo na halos hindi na nakakamot sa kanyang mukha bago nagpakumbaba ang lalaki sa isang solong overhead smash. Pagkatapos noon, sa tingin niya ay walang kabuluhan ang kapangyarihan ni Rudo, ngunit nang maamoy niya ang mga bagay sa kanyang pisngi, nabigla siya dahil ginagamit ni Rudo ang isang plunger bilang kanyang sandata, at ang ibig sabihin ay tumailang siya sa kanyang walang kamali-mali na mukha. Hindi pinapansin ni Rudo ang malinis na freak at patuloy na sinusubukang hampasin ang stick dude gamit ang plunger. Ang malinis na freak ay mabilis na lumipat mula sa pag-atake patungo sa mode ng pagtatanggol, na ikinatataka ni Rudo kung bakit talagang gumagana ng maayos ang bagong sandata na ito. Hinahabol niya ang kanyang tagapagsanay, na ngayon ay halos namamalimos sa kanyang buhay. Tumakbo ang dalawa sa buong lugar, at paglabas pa lang nila sa eskinita, isang pas ang tumalon muli at ginawang madulas ang malinis na freak. Si Rudo ay pumasok para sa isa pang pag-atake, ngunit nauwi sa pagwiwisik ng tae sa damit ng mahirap na lalaki, na nag-iiwan sa kanya sa isang kumpletong gulo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Engine at nagtanong kung nahuli siya, at naging matalik na magkaibigan ang dalawa. Nang maabutan nila siya habang nagmamaneho, humagalpak ng tawa at biro si Engine na tinataka ni Rudo ang deal gamit ang isang hadlang ng tae. Tahimik na nakaupo si Zanka, tinakpan ang kanyang mukha sa kahihiyan pagkatapos ng pag-atake ng ganoon, habang ang hangal na bata ay nananatili roon sa isang humihingi ng tawad na pose, na napagtanto kung gaano katawa-tawa ang kanyang solong laban at kung gaano siya labis na kumpiyansa. Sinusubukang baguhin ang mod, sinabi ni Engine sa bata na si Zanka ay talagang isang mahusay na tao at magiging kanyang guro mula ngayon. Nang marinig iyon, bahagyang natuwa si Zanka dahil medyo nasiyahan siya sa papuri. Noon lang, biglang sumulpot sa mga upuan sa likod ang isang babaeng pulang buhok na nagngangalang Rio. Sinabi niya na na-curious lang siya at sinimulan niyang paglaruan ang buhok ni Rudo, na nagpaisip sa kanya kung mayroon bang magandang buhay sa hukay, na dapat ay impyerno. Patuloy na nagmamaneho si Engine at sinasabi sa kanila na ang susunod nilang hintuan ay ang headquarters ng tagapaglinis. Ngunit dyan nagtatapos ang video na ito. Tandaan na mag-like at mag-subscribe sa channel. Salamat sa panunood at magkikita pa tayo sa susunod.